Hello mga kababayan, kumusta po kayo lahat? Welcome po sa ating munting channel na Inday Sara Survivor. Ayan, ang taga-ulit ng balita. Alright, so ngayon, then papasalamat tayo, no? Umabot kayo ng 10k subscribers. So mamimigay tayo ng t-shirt. Yan, Inday Sara Survivor na shirt. Kita nyo ba? Yan, pamimigay natin yan. So gagawa mo muna tayo ng gawa tayo sa FB ng page. So doon natin i-announce kung sino yung palad natin mabibigyan ng ating shirt sa pag ngayon. So gagawin ko mo yung page, tapos pamimigay natin to. So marami-rami to, guys. Yan pa. At marami to. Ito, wala pang printa. sorry. So, iba. Yan. Pa. Okay, so ngayon guys, meron akong nakitang balita na hindi na daw tatakbo si Mayor Duterte as mayor si Tatay Digong sa Davao City. So, hindi natin alam na kung fake or hindi, pero SMNI kasi to, so imposible namang magbabalita sila ng fake. So sabay-sabay po nating panoorin ito, guys. Wait. SMNI to eh. Okay, so check natin to, guys. Okay. Mayor, ano ang aabangan ng mga taga Davao sa muling pagbalik ni Rody Duterte? Pagbabalik. Wala na ako. Count me. I am retired. As mayor. Pwede ba yun? Continue natin, guys. As mayor, ang pagbabalik, ano ang aabangan? Hindi na ako babalik. Wala na akong balik. Bigay ko na sa next generation. Kanila ng panahon to eh. Nila Pulong, nila Inday. Hindi na ako makialam sa panahon na ito. Hindi ko na panahon. It's no longer my time. Sabi nga noon, there is always a time. Ecclesiastes 3. Totoo to, guys. Time for everything. Mayor, but you are right. Time to be young, time to be old. Ayun. Parang may gustong kumlaro. Gusto niya tanungin you're running as mayor. So, baka hindi lang naintindihan ni Tatay Digong. It's time to be active and it's time to retire. I am retired. I am just waiting for my kamatayan ko. Para Ang comment ayaw, sorry. Meaning kung sa Tagalog pa yun, so wag muna. Totoo talaga to, guys. gusto ko, itabi na lang ako doon sa nanay, pati tatay ko dyan sa cemetery kasi mainggit ako sa kanila. Paghinga na sila eh. Hindi pa, because you're running on mayor. Hindi na. Ayun. Whatever the political fortunes of my children. Kanilang Ibig sabihin, tumakbo ka man ngayon na mayor. ayaw. Kasi huwag mo akong pilitin. Pag naupos na patay ko yung mga pinakasal, kayo na Ay, May magiging masaya dyan sa Mayor. Ayun. Payag mo yan. yun pala yun. Nagpapapilit si Mayor. Okay, carry on. Ayaw mo na. Ayaw ko na. Whoever, alam mo, leave it to God. Hindi kailangan Duterte ang mayor. It could not be that way. Kasi ang buhay para sa palas. Kung nasa palad nila, Indayan, ni Pulong, if they stay there forever or just for one election and re-election,
sa palad niyan. But ako, tapos na ako, ibigay ko na naman sa chance sa iba. Wala na akong mahingi sa Diyos. We came here in 1950. Migrants lang kami dito. Talagang mahirap na. Kasi alam mo bakit? Alam mo ang sikreto ng immigrant story sa Davao? Ang in Mindanao. Kung mayaman ka sa Luzon at may coconut plantation ka sa Sayas o yung magpupasan ka doon, you would not have ventured to a new frontier land called Mindanao. 1950, ito, dito pa ako naghahunting ng balot. Itong likod ng cemetery na hanggang so binigyan kami ng Panginoon doon. Father was governor for 3 terms. Stayed to be a secretary of sa cabinet ni Marma. Ako naman, wala na akong hingi sa Diyos. Talagang wala na akong hingi sa Diyos. Sabihin ko sa Diyos, kung meron ka pang bigay mo na sa iyo, tapos sa salamat na. Hindi ako nakatikim ng talo. Nakatikim pa ako ng presidente. Nakatikim pa ako ng magagandang. So, what will happen now sa Candidas Sigia? Ako? Ayaw. Ibigay mo naman siya. Hindi kailangan better. Ibigay mo naman siya. Bakit kandidato ka naman yan? Kandidato ka naman. Hindi na pwede mapulihan na yun. Ayaw. Kung kaligayahan mo kaya mayor ni Ma'am Kaligayahan po ang trabaho yan. Kita mo na hanggang ngayon. Laki lang kami si ginaipit ug maayo si Inday karon to the point na may ginapitaan yung nagbikil para ma-impeach, no? O say, kung naa kay reminder o pahimangno sa mga congressman nga gapaningkamot o gaduot sa iya o sa ibo. May isang reporter nagtatanong kung ano yung kumbaga advice ni Tatay Digong sa kanyang sa mga kalaban niya, sa mga anong gusto niyang sabihin, pahimangno. Yung pahimangno is anong gusto niyang sabihin sa other congressman na nag-iipit kay Inday Sara. Buhang reminder, ikaw kailan man kanina. Wala. Si Inday pumasok ng politika. You have to navigate yourself in the sea of politics. Hindi ko maturuan si Inday. Pati si Inday, hindi ko pagsabihan. Hindi na nakikinig sa akin yan. Yan ang anak ko na hindi nakikinig sa akin. Ayaw akong kausapan. So, Kampi sa nanay niya. Hindi naman sa pangalan. Pero yung ano ni Inday, mas makinig yung sa nanay. Hindi sa akin. Pero sa father, grabe na lugar na sa lugar na malanggat yung sa kanya. Was there a time na kasi a father, always a father. Hindi mo maalis yan. Mahal mo talaga ang anak mo, lalo na babae. Ganon that is how nature works. Maybe because vulnerable na babae sa away-away, delikado na panahon. Ganon talaga ang tapo ng buhay sa mga sentimento. Pero ako,
ganyan lang yan si Tatay Digong, pero siguro handa na yan ng mga plano. Tatay Digong pa, always 3 steps ahead sa mga kalaban niya. She has to do it. Kasi mas mabuti yung alam niya ang gawin niya na nandito pa ako, buhay pa ako. Maski wala akong gawin na mali-mali kung gawin niya. Kung wala magsabi sa kanya, Day, medyo ako pumasok. Hindi ko pa napagsabihan niya, pero mas mabuti nandiyan. Minday, para sa akin, ito publicly ko sabihin ko na sa inyo. I'm addressing myself to Inday. Kung si Inday nakikinig, salamat ka na lang sa Diyos. Ang tatay mo naging presidente. Ikaw naging vice president. Bihirang-bihira sa isang pamilya. Bihirang-bihira yan. Hindi lahat ng pamilya sa Pilipinas. Pasalamat na lang tayo. No, as fast as you can get out of politics. Maghanap buhay ka ng negosyo, basta mabuhay ka lang mapayapa. Umalis ka na dyan. Huwag kang mag-ambisyon na dahil Vice President. Kawawang Pilipinas. Hindi naman pwede din tayo kasi siya lang yung inasahan ng mga Pilipinong ayaw sa kabilang bakod. Siguro tayo kung yung mga supporters ninyo hihingin ulit yung mga Duterte, sana po pagbigyan niyo po. Ang problema lang itong problema ng droga, itong criminality. Kailangan talaga kung yan ang hanapin ninyo. Mas talo na Inday lahat yung upo niya. Inday talaga. Ang puto. Nalagada. Nauna pa. Make no Kasi question. Inday. Kaya kailangan na. Maybe, kumbaga sa Bisaya, naliwat. Liwat na. May liwat na. Yung Yung liwat parang nagmana. mali. So, parang hindi kumpleto yung sabi ni Tatay Digong, no? Pero parang merong kumbaga yung nabuhayan kasi hindi na daw tatakbo si Tatay Digong. Hindi natin alam. Pa-surprise lang yan siya. Diba? So, hindi natin alam, no, kung anong ibig sabihin nito. Kung kasi yung kalaban ni Tatay Digong dito sa Davao, si Carlo Nograles. Kuya ni Migs Nograles ng PBA Party List. Isa sa mga tawag nun, yung papirma-pirma, tawag nyo na issue. Isa sa mga dahilan sa mga People's Initiative, yun pala. Yung si Migs, kapatid niya si Carlo, yung mga Nograles. Last time kasi tinakal na natin yan about kay Carlo. Dati pagkakaalam ko, parang hindi mabitiw-bitiwan nila Carlo yung first district. Ngayon parang party list na lang ata yung nasa kanila. Kung natalo or wala nang tumakbo sa first district kasi yung time na yon si Carlo is nasa kay Tatay Digong na as naging cabinet secretary, diba? Tapos binigyan ng pwesto sa tawag niyan yung kung saan siya nag-resign sa tawag nun hindi GSIS yun, yung isa. Paki-comment nga, kalimutan ko yung basta kung
Kalimutan ko. Nasa bibig ko na pero hindi ko masabi. So, diretso tayo guys. Hindi lang, magbalik lang to. Magbalik lang to. Sa bibig ko na pero hindi ko hindi ko malabas. Okay, so next tayo guys. Ito yung Ang dating mayor sa Wala po, Mr. Chair. Hindi nyo alam. Wala kayong hinagap na si General Villanueva, yung ex-PDEA chief. Tingnan natin kung paano niya suplang tong sila Abante. Check lang natin guys ha. Okay. wala kayong hinagap na involved. Itong si Abante, parang hindi pastor. Parang iba talaga yung aura niya eh. Parang hindi pastor, parang yabang. Kulang. Yung guys, ano ba sa tingin niyo sa pagkakilala niyo kay Congressman Abante? Pa-comment naman. Ang dating mayor sa Wala po, Mr. Chair. Hindi nyo alam. Actually, during the operation, yung actual operation, Mr. Chair, Yes. nagtayo po sila ng command post just 50 meters away from the clandestine laboratory. Sino po nagtayo? Sila Mayor Duterte, si General Simeon Dizon, Regional Director po siya ng PNP ng Region 11, naandun po yung ibang mga konsehal ng Davao City at naandun po ang media while we were operating on the clandestine laboratory. So, talagang ang iniisip namin, talagang walang involvement ang ating mayor during that time. Okay. Sa Davao Colonel Asierto, what can you say about that? Ako po, meron po ako narinig na chismis-chismis pero wala po akong makita. Ayun na naman. Mahilig kayo sa chismis. Ito, chismis na naman. Ebidensya at in fairness po talaga, talagang during our surveillance, hindi po nahagip yung pangalan ng mga Duterte. Naglalaro Hindi po namin hagip in fairness. Wala pong actual na ebidensya na pwede kong ituro ang ating presidente. Oh. So, I cannot speculate on the things na wala po akong personal knowledge. Of course, that's true. Yes. So naniniwala kayo walang kinalaman si Michael Yang sa drugs? During that time, Mr. Chair, walang Michael yun eh. Ang alam ko lang na sinabi ni Colonel Asierto is Johnson Chua, which is both. Talagang subject namin dalawa yun. But there was no Michael Yang during that time. Colonel Asierto, what can you say about that? Sinabi ngayon ni General Wilson. Ano po? Ano masasabi mo? Totoo po yung kay Michael lang, kung talagang hindi niya namin nakikita nung mag-start kami mag-surveillance ng October. Kasi nga po, sabi ng may confidential informant na August nung sinanggap ni Michael Yang yung dalawang 40-footer container van. Yung sinasabi niya naman po tungkol sa information na galing USDA, tama po yun, galing USDA. Sa akin po ibinigay. Ang information na ibinigay sa akin ng USDA is nagbigay siya ng isang number, nag-load number, na ang last 4 digit is 1988. Kaya medyo natatandaan ko po. So very Totoo po yun, General. 1988. Totoo. Yes, Mr. Chair, Okay. binigyan nga ako ng log doon ni Colonel Asierto about that. Okay. Na yung information niya, na yung log na yon, tumumbok na sa Davao. So doon kami nagkatugma. So doon kami nag-collaborate, Mr. Chair. Anong ibig sabihin yung nasa Davao, General Villanueva? Yung user Yung Abante, may pa-cross pa. nung number na binigay niya is naandun sa Davao. Therefore, yung pong drugs nasa Davao. I don't know, Mr. Chair, but yung personality na gumagamit ng telepono na yon is na-trace sa Davao, Mr. Chair. Kaya pumaya ako makipag-collaborate kay Colonel Asierto because, Davao to. So, sa akin,
lahat ng pertaining sa Region 11 is under my area. So, ito daw, Mr. Chair, yung sinabi namin, pwede itong first time na to mag-collaborate ang PDEA at police. And it happened, Mr. Chair. Hanggang anong ilang taong kayo ron? Sa Until 2008, Mr. Chair. 2008. Yes, yes. So, where were you when the former president became president? Nasa regional office 10 po ako, Mr. Chair. You were As a still regional active at director. that time? Yes, yes. Mr. And you Chair. are the, Regional Director of Regional Office 10. are you also involved, sa PDEA pa rin, di ba? PDEA? Yes, yes, Mr. Chair. Okay. So, Colonel Asierto. Colonel Asierto. Colonel Ano Asierto. po yun? Opo. General Villanueva attested and agreed. Bakit tinatanong niya yung isang si Colonel Yasierto? Siya bang may alam ng lahat? Bakit siya parang tinatanong talaga ni Congressman Abante? Anong point niya dyan? Kunwari, gawa ng si Yasierto, gagawa siya ng storya. Ibig sabihin, totoo yun kasi siya tinatanong din dito eh. with you on the on what you said. So, can you continue on? Ano sa mga sabi Opo, niyo? tungkol naman po dun sa mga binigyan ko ng report, siguro po natural na sumama ang loob ko kasi sila po yung aking mga immediate upper class sa PMA, si General Aquino, class 85, siya ang nag-receive sa amin. Nung plebo kami, sila yung class na nag-receive sa amin. Tapos ang mga squad leader namin, 86. Yung class nila General Bato. Colonel Asierto, merong nabanggit si General Villanueva na dalawang Chinese na hinabol nila sa Davao. Hindi niya maalala yung mga pangalan. Kayo po ba naalala niyo yung pangalan, Colonel Asierto? Yung dalawang Chinese na yan? Hindi ko po alam yung sinasabi niyang Chinese, pero ang target po namin dyan, yung nagpunta kami sa Davao, is si Alan C na yung gumagamit ng number ng 1988. Sino pong Alan? Alan Lim. Alan C po. Alan C. Okay. So, Opo. ilang taon na po silang involved sa drugs sa pagkakaalam ninyo? Hindi ko po maibigay yung exact na taon kasi nung ma-receive namin yung information na yun, middle of 2004 yung binigay sa akin yung number na 1988 ng USDA. Until? Ano po? Yung number na binigay sa akin po ng USDA na mayroong last 4 digit na 1988 is parang ibinigay po sa akin ng mga middle of 2004 eh. So, pina-verify niya sa akin yun, pina-investigahan. Then, after a couple of months, yung isang asset ko po na dito sa Pilipinas, binigay din po yung same number na involved din daw sa production ng shabu. At ang base So, po nila sa nagpunta po Davao. yung- Ang kanilang base sa Davao. Opo, ang i-trace ko nga namin, nasa Davao. At ang dating Pangulo ay mayor pa ng Davao nung araw. Opo, siya po yung mayor. Siya po yung mayor that time. Kasi bago po kami magsimulang mag-surveillance, pinuntahan po namin siya ni Ben Wilkins Villanueva, director ng PDEA doon sa 11. Parang respeto po na courtesy call na nandun po ako sa Davao na tiga Manila, Manila Base Unit na mag-ooperate sa Davao. Kasi po nga, mayor, at alam kong very supportive siya sa mga anti-illegal drugs operation. So, during So, that time, minabuti po namin. wala kayong hinagap, Colonel Asierto at General Villanueva, wala kayong hinagap na involved ang dating mayor po ng Davao sa drugs. Mr. Chair, General Villanueva, sige po. Mr. Chair, talaga supportive Wala ang- kayong hinagap na
involved ang dating mayor sa Wala po, Mr. Chair. Hindi nyo alam. Actually, during the operation, yung actual operation, Mr. Chair, Yes. nagtayo po sila ng command post just 50 meters away from the clandestine laboratory. Sino po nagtayo? Sila, Mayor Duterte, si General Simeon Dizon, Regional Director po siya ng PNP ng Region 11, na andun po yung ibang mga konsehal ng Davao City at na andun po ang media while we were operating on the clandestine laboratory. So, talagang ang iniisip namin, talagang walang involvement ang ating mayor during that time. Okay, sa Davao Colonel City. Asierto, what can you say about that? Ako po, meron po ako naririnig na chismis-chismis pero wala po akong makitang ebidensya. At in fairness po talaga, talagang during our surveillance, hindi po nahagip yung pangalan ng mga Duterte. Mga nakakain Hindi ang po namin gustong kong huna. Naglalaro lang po ang isip ko dito, no, sapagkat may mga napatay na mga mayor na involved sa drugs, may mga napatay na mga high profile na involved sa drugs. Ano po ba ito? Ito po ba ay to annihilate the competition para isa na lang ang manguna dyan? O ano po bang palagay nyo? Colonel Asierto. Sa aking pong assessment, with yung kanyang pagproteksyon kay Michael Yang, saka kay Alan Lee, ang aking po is parang cover up po yung pagpatay niya sa mga maliliit na sa mga maliliit na personality na involved sa droga. Parang cover up. Kumbaga, Yung assessment nyo. Parang cover up po eh. Oo, cover up. Dahil Bakit po nyo nasabing parang cover up? kasi po ang namamatay is yung mga nasa baba, yung mga user. Wala na bang iba? Pabalik-balik na sa ganyan. Ng ibang namatay, yung sa baba lang. Ang script nila, ano na lang eh. Paulit-ulit. Sino ba tong lalaking to na parang kung meron ka nung, bakit ngayon, di ba? Bakit ngayon ka nung lumabas? Dapat nung mayor, ay hindi, yung presidente pa talaga sa Tatay Digong para kaalaman na, bakit ngayon? Ay, na lang. Kumbaga is mga end user. Tapos yung medyo yung distribution, yung mababang distribution. Pero yung source po, hindi po ginagalaw. General Villanueva, anong Ang pasok palagay nyo? po. Anong palagay nyo? Mr. Chair, iba yung iba yung analysis ko doon, Mr. Chair. Kung bakit nagtayo ng Davao Laboratory. Kasi Mr. Chair, talagang during the time, talaga mataas ang level ng aming vigilance against crime, illegal drugs. Ano na ngayon ang assessment nyo during the time During that time, that Mr. the Chair. former president became president and he had war on drugs and killed so many people? Ano po yung assessment nyo dyan? Kailangan it killed so many people. Talaga? Kailangan talaga sabihin yan. It killed so many people. Evidence! Evidence! Kong Abante. For example, like Mayor Espinosa, pinatay po, Paruhinog, pinatay. Si Jed Mabilog ay kinakailang umalis ng Pilipinas sapagkat pinagbintangan. Ano po ang assessment nyo? Mr. Chair, hindi ko I cannot give any assessment on it because doon lang po ako sa anti-illegal drug campaign. Well, that's anti-illegal drugs. Yes, Mr. Chair, pero That's the yung anti-illegal drugs campaign. pero wala pong actual na ebidensya Knowledge, na pwede kong ituro ang ating presidente. Oh. So, I cannot speculate No. on the things na Ngayon, Abante, ngayon. Ang gusto mo, dapat meron talaga, dapat meron ganun. wala po akong personal knowledge. Of course, that's true. Yes. Anyway, Mr. Chairman, at
Tutulugan na lang mamaya para yung ibang naman ay makapagtanong din. Thank you very much. So, yun lang guys, no? So, ay na lang. Paulit-ulit na lang talaga. So, salamat sa panonood sa ating channel. Saka, i-announce ko lang kung sino nanalo sa ating pamimigay na shirt para sa ating 10K subscribers. Yan. So, gagawa muna ako ng page. Tapos, pag hindi na busy, meron pa kasi nagawa ngayon. Gawa tayo ng page. Tapos, paki-follow nyo ako doon. Doon natin bibigay yung winners. Tapos, mas madali kasi doon kasi may messenger. Mas dali lang mga contact. So, again, ito ang Daisara Survivor channel. Maraming salamat. Ang taga-ulit ng balita. Bye-bye!